So bakit pinayagan ng korte? During that time, nung nirehistro ang mga bata, no, yung mga illegitimate child, nirehistro sila, ang pumirma lang sa kanilang birth certificate, ang nag-report ng kanilang birth ay yung tatay. Hindi nakapirma sa kanilang birth certificate ang nanay. So, meron pong procedural flaw doon sa pagrehistro ng birth certificate kasi po dapat may pirma ang nanay. So dito, inutusan ng korte na gamiting muli o bumalik ang mga bata sa paggamit ng apelyido ng kanilang nanay. Ngayon, meron ding isang case na nakaapelyido ang illegitimate child sa kanyang tatay. Okay. Ngayon, itong si nanay nasa abroad. Magandang buhay, maayos, at yung bata na iwan dito sa Pilipinas. Si nanay nag-decide na kukunin na niya o ipipetisyon na niya ang bata para dalhin sa ibang bansa. Ngayon, nahihirapan siyang madala yung bata sa ibang bansa kasi yung dokumento, yung birth certificate niya ay naka-apelido sa tatay. So, kinakailangan pa ng consent ng tatay sa lahat ng mga dokumento na kailangan ng nanay para madala niya yung bata sa ibang bansa. So, ang ginawa niya, nag-file siya ng petition sa korte para bumalik sa paggamit ng apelido ng nanay yung bata para madala niya sa ibang bansa. Alam niyo ba, pinayagan ito ng korte at ang ground na ginamit ay yung prinsipyo na best interest of the child. Kasi yung tatay hindi nagsusuporta, hindi nagpapakita, hiwalay na sila ng matagal na, syempre hindi sila kasal, no? Illegitimate child eh. So, ganon yung sitwasyon and talagang walang kakayahan yung tatay na makapag-provide financially sa bata. So, yung prinsipyo na best interest of the child, mas makakabuti sa bata, ang sabi ng korte, na makapiling ang nanay ng bata at madala ito sa ibang bansa. So, dito sa case na to, actual case ito, meron akong separate vlog tungkol dito. Nabanggit ko doon yung detalye ng buong kaso. So dito, pinayagan ng korte na magamit muli ng bata yung apelyido ng kanyang nanay para mas madali siyang mapetisyon papunta sa ibang bansa.